ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Inday Sara Duterte! Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Kasi maraming wala! Lindol. Nakawan! Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol? At hindi lang yan. Pag nagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made lang, man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Ayan po. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Dagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtikis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. Ang sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Ma'am Inday Sara, bakit hindi mo pa diretsuhin na hanggat si Bangag pa ang nakaupo ng Malacanang, wala talaga pagbabawang bansa natin. Bagsak na bagsak ng Pilipinas sa mga mamahalin bilihin sa Pilipinas. Hanggat may corruption sa Pilipinas, hindi talaga makabangon ng Pilipinas. Tama nga yung sabi ni Bangag na yung mahirap, pahirap na pahirap na. Mahirap na nga, imbis na makabangon, pahirap pa, ganon. Bakit kaya hindi pa mag-resign yang si Bongbong Marcos na wala nang ginawang katinuan sa Pilipinas? Puro kahihiyan lang ang binigay sa Pilipinas. Sabi ng ibang basher ko, bakit sobrang idol ko daw si Aimee? Si Aimee Marcos. Ni mismong kapatid inaaway, tayo pa kaya? Ay, ganoon naman talaga kapag matalino ka. Kung mahal mo talaga yung kapatid mo, talagang gagawin mo ang lahat para ituwid yung pagkakamali niya. Ay, hindi away ang tawag doon. Hindi pamamahi ang tawag doon. Sa ibang mga basal ni Ma'am Inday Sara na wala naman daw ginawa si Ma'am Sara kundi mag-travel ng travel. Eh, alangan, nakakulong yung tatay niya. Pinakulong ng walang utang na loob na Bangag na yan. Take note, kahit hindi pa yan nakaupo ng politika, ay mayaman na yan sila. Dahil mga profesional, may mga trabaho sila, ganon. Kaya may sapat silang perang pang travel. Naintindihan niyo ba yon? So yun lang.